Ikukwento ko sa inyo ang aking mga bangungot. Tungkol siya sa mga halimaw na nasa loob ng computer. Iba't ibang itsura nila. May mukhang lolo, may mukhang kaedad ni Tito Manuel, may pangit, may pogi, pero lahat sila nakakatakot. Mga halimaw na puti ang mga balat. May mga ngipin na nakalabas. At kung ano-anong mga tunog at ungol ang lumalabas sa mga bibig nila. Parang English ang salita nila, pero minsan hindi ko rin talaga alam. Nag-iiba ang mga mukha nila. Minsan nagagalit sila, minsan tumatawa, minsan pumapalakpak, minsan humihiyaw. Minsan tahimik na nakatitig lang, nakatitig. Mga buntot at sungay nila lumalabas, mga mata nila tumitirik. Palautos yung mga halimaw, mga pinapagawa nila, yung mga ginagawa nila. Mga inuutos ng mga halimaw sa amin dalawa ni nanay. At sabi ni nanay, sumunod ka na lang. Sabi ni nanay sa akin, "Nak, huwag ka matakot. Hindi naman sila lalabas sa computer. Hindi ka naman mahihipon ng mga halimaw. Hindi sila lalabas sa screen." Nakakulong lang naman sila sa loob ng computer. Isipin ko na lang daw na acting lang ang lahat ng ginagawa ko. Kunwari lang daw ang lahat. Parang skit lang daw sa school. Pero kailangan daw maging masaya ang mga halimaw sa palabas. Kundi hindi sila magbabayad ng ticket sa palabas. Babawiin nila yung pera na binayad nila sa ticket. Pero bakit ganon? Di ba sa teatro masaya? May costume, may kwento, may script, may tugtugan na masaya, marami kaming mga bata, may palakpakan. Pero doon sa palabas para sa mga halimaw, madilim. Walang costume, walang masayang tugtog. Hindi ko alam kung kailan ba nagsimula ang mga bangungot, pero maliit pa ako nun. Parang grade 2 yata. Kasi yun yung taon na namatay si tatay sa COVID. Mga hanggang grade 4 tumagal yung bangungot ko. Mahirap lang kasi kami. Si nanay naglalaban ng mga damit ng iba. Tapos ito si Manang Karing. May washing machine na raw siya. Kaya hindi na magpapalaba kay nanay. Nagutom kami. Gabi-gabi umiiyak si nanay. Sabi niya sa akin, "Anak,
Napakahirap ng buhay. Mabait ka naman, di ba? Gusto mong tulungan si nanay, di ba? Sabi ni nanay, picture-picture lang, video-video lang. Isesend niya lang daw dun sa mga halimaw. Tapos ang kapalit daw ay makakakain na kami, hindi na kami magugutom, may pambili na kami ng bigas, pambayad ng tubig kasi naputulon kami nun. Pambayad ng kuryente. May pambili ng uniform para kay Ate Tinay. Sinali din ni nanay si Ate Tinay sa palabas para sa mga halimaw. Pati siya pinakain sa mga halimaw. Oo, kaming magkapatid andun na sa bangungot. Nung una ako lang pero si Ate Tinay na matanda sa akin ng 3 taon, napasama na rin. Minsan, kaming dalawa ni Ate Tinay ang gusto nilang magyatiro. Hindi na ako makatulog nun. Hindi ako magising-gising sa bangungot. Matutulog ako mailiwanag na. Kaya nagagalit si teacher. Bakit daw ako pasaway? Laging tulog sa school. At ang bobo ko daw, hirap daw ako turuan. Pero sa English, medyo marunong ako. Kasi yung mga halimaw, Englishero. Good boy, that's great, that's beautiful. Now do this, do that. Sa halos 2 taon na bangungot ako, araw-araw ako nananalangin. Sabi ko sa Diyos, gusto ko lang naman maglaro sa labas, parang si Michael. Mag-aral, masyal, kumain ng ice cream. Hirap na akong maging alipin ng mga halimaw. Ang isip ko noon lagi naglalayag, kumakapit sa mga pangarap na makaalis dito. Minsan sinisigaw ko kay nanay, ayoko na, tama nanay. Pero naaawa rin ako sa kanya kasi umiiyak siya pag sinasabi kong ayoko na. Tas naiisip ko, masama ba kung bata na sumusuway sa magulang, na nagagalit sa nanay ko? Pag umiiyak siya at wala kaming makain, pakiramdam ko, kasalanan ko. Kaya sabi ko, sige nay, okay lang, tuloy natin mga palabas. Madalas gulong-gulo yung isip ko, parang yung mga buhol-buhol na kuryente sa langit. Dahil hindi makatakas ang katawan ko sa bangungot, ang isip ko na lang ang tumatakas. Minsan na-imagine ko na nakasakay ako sa eroplano para pumunta sa malayong lugar. Gusto ko rin pumasok dito sa aklat para maiba ang kwento ng buhay ko. Gusto ko rin maging ibon at lumipad papalayo. Minsan sumisilip ako sa buwan kahit ang liit-liit. Sana nasa buwan ako, malayo dito sa earth. Minsan naiinggit pa ako sa buwan kasi napakalayo niya. Hindi parte ng mundo ko. Kaya titinay, iba ang epekto ng mga halimaw. Para bang hirap tumakas ang isip niya. Lagi siyang galit, umiiyak, pinapatawag sa guidance kasi sobra siyang pasaway daw. Mga drawing niya laging may punit o dut-dut ng ballpen o sinasaksak ang halimaw. Mga laruan niya sinisira niya kaya lagi sila nag-aaway ni nanay. Ninakaw ng mga halimaw ang mga katawan namin. Hindi na kami ang may-ari ng mga katawan namin.
sa lahat. Mas importante kesa sa akin, Nay. Mas importante na masaya ang halimaw kesa sa amin ni Ate Tinay. Sino ba ang mahal mo, mga halimaw? Bakit mo ko binihag, Inay? Bakit mo ako inalay sa mga halimaw? Pati ikaw, Inay, nagiging halimaw na. Ako rin nga, naging halimaw na. Kaya, kahit sarili ko, hindi ko na gusto. Ang katawan na ito, ang isip na to, ang bangungot ko. Isang araw, may kumatok sa bahay. Hinawakan ang kamay ko. Hinawakan din ang kamay ni Ate Tinay. Nirescue kami. Si Nanay kinuha. Naiwalay siya sa amin. Tapos na ang palabas. Ang teatro ng mga halimaw. Tapos na. Dalawang taon na ang nakalipas matapos ang teatro. Okay na ba ako? Hindi pa rin eh. Nagkahiwalay kami ni Ate Tinay. Isang araw, natagpuan siya sa quarters nila. Wala nang buhay. Ate Tinay, tapos na ang paghihirap mo. Si Nanay, ikaw, naiisip ko pa rin kayo. Pero yung mga halimaw sa loob ng computer, di ko lang sila naiisip. Nararamdaman ko pa rin sila. Sumusunod pa rin sila sa akin. Hanggang ngayon.